ay naguguluhang galunggong. Lumalangoy-langoy si Gigi sa dagat habang naghahanap ng mga sagot sa mga katanungan na ibinigay ng kanyang guro sa klase. Marami-rami na rin ang mga tanong ng guro kahit na halos wala pang isang buwan nang magsimula ang klase sa paaralan ng Pulang Bahura. Magandang araw, Aling Maya-Maya. Wika ng batang galunggong kay Aling Maya-Maya, ang kilalang manininda ng arusep sa kanilang pamayanan. Napadaan ka, Gigi. Ano ang atin? Tanong ng tinder. Kasi may takdang aralin po kami sa eskwelahan. Wika ng bata. Binanggit ni Gigi ang takdang aralin tungkol sa lawak ng karagatan sa mundo. Gigi, paumanhin. Kaunti pa lamang ang nalalangoy ko sa ating pamayanan. Takot akong pumunta sa madilim na bahagi ng ating lugar. Hindi ko alam ang kasagutan sa iyong tanong. Maaari kang pumunta sa lugar ni Mang Sapsap, wika ni Aling Maya-Maya. Agad na tumungo sa paggupitan ng kaliskis ni Mang Sapsap si Gigi. Magandang araw, Mang Sapsap. Pwede ba magtanong sa inyo? Wika ni Gigi. Ibinaba ni Mang Sapsap ang hasaan sa tukador at tumingin kay Gigi. Inalam niya kay Gigi ang tanong ng bata. Umiling lang si Mang Sapsap sa tanong ni Gigi. Sa iba ka na lang magtanong, Gigi. Hindi ko alam ang sagot. Simula pa nang ipinanganak ako ng aking ina, dito na ako namuhay. Hindi ko hinangad na lumayo pa. Mabuti pa siguro kung pumunta ka sa mga kapulisan at maaari kang magtanong doon, wika ni Mang Sapsap. Agad namang pumunta si Gigi sa presinto at piitan. Naabutan niya sina Teniente Pusit, Kapitan Hiwas at ilan pang kababayan sa karagatan. Magandang umaga sa inyo, Teniente Pusit at Kapitan Hiwas. Sa inyo rin. Ate Hipon at Kuya Lapu-Lapu, sino po ba rito ang nakalangoy na sa pinakamalayong bahura sa ating karagatan? Tanong ni Gigi. Ako, nakapagpatrol na ako sa pinakamalayong kabihasnan sa katubigan. Pagmamayabang ni Teniente Pusit. Gaano naman po kalayo ang napuntahan ninyong bahura? Tanong ni Gigi. Hindi nakasagot si Teniente Pusit. Nag-isip siya na malalim, nagtataka at hindi lubos masukat ang lawak na napuntahang bahura. Hindi ko na masukat, Gigi. Basta, sobrang layo nito. Wika ni Teniente Pusit. Para saan ba ang iyong tinatanong, Gigi? Nagtatakang tanong ni Kapitan Hiwas. May takdang aralin po kami sa paaralan ng Pulang Bahura, wika ng galunggong. Kailangan naming malaman ang lawak ng karagatan at kung saan ang pinakamalalim. Kailangan naming kapanayamin ang mga may edad na para malaman ang sagot. Nagtatakang sambit ni Gigi. Nag-usap-usap ang naroon sa piitan. Naghuntahan sila kung sino ba ang maaaring mapagtanungan ni Gigi. Pumunta ka sa aklatan ng Bahurang Bughaw. Naroon ang sagot. Malaki ang maitutulong ni Ginoong Alimango sa iyo. Wika ni Kuya Lapu-Lapu na sinang-ayunan naman agad ni Ate Hipon. Subalit, tanghaling tapat na. Pakahanapin ka ng iyong ina. Pahabol pa ni Ate Hipon. Nagpaalam po ako kay ina. Maraming salamat sa inyo. Agad na akong pupunta. Masayang sambit ni Gigi. Naglalangoy na siya tungo sa aklatan. Hindi niya maubos maisip kung gaano kalaki ang karagatan. Hindi niya namalayang nasa pinto na siya ng aklatan. Magandang araw, Ginoong Alimango! Bati ni Gigi. Magandang araw rin, Gigi. Anong atin? Wika ni Ginoong Alimango. Nais ko po sanang malaman ang lawak ng karagatan at ang pinakamalalim na bahagi nito. Wika ni Gigi. Iyon lang ba? Halika, samahan mo ako sa loob at kunin natin ang libro ng karagatan, wika ni Ginoong Alimango. Nang makuha na ang libro, nakita ni Gigi ang sagot. Nakuha na niya ang sagot sa kanyang tanong. Maraming salamat po, Ginoong Alimango. Ibabahagi ko ang kaalaman sa aking mga kasamahan at kakilala sa aming lugar, wika ng isda. Pauwi sa bahay bahura ni Gigi. Nasalubong niya ang matatandang na pagtanungan at sinabi ang kasagutan ng kanyang tanong. At yun ang kwento ng ang naguguluhan ng galunggong.
Don't forget to subscribe. Maraming salamat.